Alam nyo ba noong 1960, ang Singapore ay tinuturing na isang bansang mahirap, overcrowded, at mataas ang bilang ng mga walang trabaho. Ang Singapore ay halos wala ring natural na yaman gaya ng lupa, tubig, mineral, maliit na teritoryo, mahal ang lupa, problema ng espasyo para sa pabahay at infrastruktura. Mas mahirap pa ito noon kaysa sa ilang kapitbahay nito sa Asia, kabilang na ang Pilipinas. Ngunit ngayon, isa na itong sentro ng ekonomiya, teknolohiya at edukasyon. Sino ang taong nagbago nito? Paano niya nagawa ito? At posible rin bang mangyari ang ganitong pagbabago dito sa Pilipinas? Pero bago tayo magsimula ay inaanyayahan kita na mag-like at mag-subscribe dito sa ating munting channel para lagi kang updated sa mga ilalabas nating video. Kaya mag-umpisa na tayo. Si Lee Kuan Yew, ang unang Prime Minister ng Singapore mula 1959 hanggang 1990. Sa ilalim ng mahigit 3 dekadang pamumuno, pinalakas niya ang mga batas laban sa katiwalian, binigyan ng prioridad ang edukasyon at itinayo ang mga pabahay para sa lahat. Naniniwala siya sa 3 haligi ng tagumpay: disiplina, meritocracy at zero corruption. Bago siya pumasok sa pamahalaan, halos walang pabrika, tubig o sariling ekonomiya ang Singapore. Umasa lang sila sa trade ng kalapit bansa. Nang maupo siya ay malaking problema ang kaniyang kinaharap. Kulang ang trabaho, watak-watak ang lipunan, tinatayang 70% ng tao ang nakatira sa slums. Mataas ang unemployment, may mga riot din sa kalye, laganap ang katiwalian at may banta ng komunismo. Ngunit imbis na sumuko, ay sinimulan niyang bumuo ng mga hakbang upang mabago ang kalagayan ng kanilang bansa. Una, ang pagtatag ng Housing Development Board para sa murang pabahay. Kalawa ay ang pagtatag ng Economic Development Board upang makapaghikayat ng mga foreign investors. At ang ikatlo ay ang pagpapaunlad ng edukasyon. Isa sa pinakamahalagang kinaharap ni Lee Kuan Yew ay ang kampanya laban sa katiwalian. Hindi lang siya nagsalita tungkol sa katapatan, pinaiiral niya ito. Para mapanatiling malinis ang gobyerno, binigyan ni Lee Kuan Yew ang Corrupt Practices Investigation Bureau o CPIB ng kapangyarihang mag-aresto, magsiyasat at suriin ang mga bank account at buwis ng mga pinaghihinalaang tiwali at kanilang pamilya, kahit pa mataas ang posisyon ng mga ito. Isa sa mga naimbestigahan ay ang Minister ng National Development na si Teh Ching Wan. Inimbestigahan siya dahil sa pagtanggap ng suhol. Ngunit tinapos ni Teh ang kanyang buhay bago pa tuluyang humarap sa korte. Magpahanggang ngayon ay nananatili ang mahigpit na laban ng Singapore laban sa korupsyon. Ilan sa mga opisyal na nagkasala at naharap sa pananagutan ay sina Phey Yew Kuk, dating trade unionist at kasapi sa parliament. Inakusahan noong 1979 ng criminal breach of trust sa halagang 101,000 Singaporean dollar at nahatulan ng 5 taon na pagkakakulong noong Enero 2016. Wee Tun Boon, Minister of State sa Ministry of Environment, tumanggap siya ng mga regalo mula sa isang developer. Ilan dito ay ang isang bungalow na nagkakahalaga ng 500,000 Singaporean dollar at libreng trip para sa sarili at pamilya. Nahuli, hinatulan at nakulong si Wee ng 4 na taon at 6 na buwan. Edwin Yew, Assistant Director ng Corrupt Practices Investigation Bureau. Inaresto siya dahil sa misappropriation na nagkakahalaga ng 1.76 million Singaporean dollar
at nahatulan noong Pebrero 2014. Patunay ito na kahit sinong opisyal ng Corrupt Practices Investigation Bureau ay hindi ligtas kung napatunayang guilty sa katiwalian. Choi Hon Tim, Deputy Chief Executive ng Public Utilities Board, inakusahan siya na tumanggap ng suhol na 13.85 million Singaporean dollar mula sa mga kontraktor at nahatulan si Choi ng 14 na taong pagkakakulong. Sa kasalukuyan, ayon sa Transparency International, ang Singapore ay ikatlo sa least corrupt sa buong mundo at tinanghal ding most transparent in Asia. Para kay Lee Kuan Yew, no one is above the law. Naniniwala siya na kapag tapat at malinis ang pamahalaan, susunod ang mamamayan. 3 prinsipyo ang bumuo sa modernong Singapore. Meritocracy. Ang mga posisyon ay dapat ibigay sa karapat-dapat, hindi sa mga may koneksyon. Disiplina and rule of law. Pantay ang batas para sa lahat, maging sa opisyal ng gobyerno. Long-term planning. Dapat ang mga patakaran ay ginagawa para sa mga susunod na henerasyon, hindi lang para sa susunod na eleksyon. Dahil sa gantong sistema ay nagsimulang magtiwala ang mga investors sa Singapore. Dumami ang mga oportunidad na magkatrabaho, umunlad ang industriya, at ang Singapore ay naging modelo ng good governance. Ang Singapore ay umangat mula sa kahirapan at katiwalian. Ito ay naging isa sa pinakamalinis at pinakadisiplinadong bansa sa mundo dahil ang mga leader ay pinanagot at pinatupad ang mga nararapat na sistema. Samantala, ang Pilipinas ay patuloy na nakararanas ng paulit-ulit na katiwalian gaya ng anomalya sa flood control project na nagdudulot ng panganib sa buhay ng mga milyong-milyong tao. Ang tanong ay hindi kung posible ang pagbabago. Nagawa ng patunayan ni Lee Kuan Yew na posible ito, pero nagsisimula ito sa transparency, pananagutan, kahit sino pa ang nasa pwesto. Ano sa tingin mo? Kaya ba ng Pilipinas na tularan ng Singapore? O nananatili pa rin tayo sa paulit-ulit na daloy ng katiwalian at kahirapan? Maaari mong ibahagi ang iyong opinion sa comment section. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe.